Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong ang mga kapatiran natin kasi natalakay natin ang tungkol sa pagbabasa ng Quran na hindi nakapagwudu, na ito ay walang problema. At siyempre ang pinakamainam ay nakapagwudu dahil yun ang sunnah. Ngayon ang tanong naman, pwede bang hawakan ng hindi nakapagwudu ang Quran? Dito nagkaroon din ng opinion ang ating mga ulama, at ang pananaw ng karamihan sa mga ulama ay bawal na hawakan ng Quran ng isang Muslim na hindi nakapagwudu. Maliban na lang kung may sapin ang kanyang kamay, o may takip ang kanyang kamay, o may guwantes ang kanyang kamay, ay walang problema. Pero kung direkta niyang hahawakan ng Quran, ay pinagbawal ito ng karamihan sa ating mga ulama. At ang sabi nila, ang dalil ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, at hindi pwedeng hawakan ang Quran maliban sa mga dalisay. Ito yung dalil nila. At pangalawang dalil nila ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yamassal qur'ana illa tahirun, na walang sino mang hahawak sa Quran maliban na siya ay dalisay. So ibig sabihin, kailangan talaga na nakapagwudu bago hawakan ang Quran. So yan po yung pananaw ng karamihan sa ating mga ulama. At siyempre, mayroon din nagsabi naman na kahit na hindi nakapagwudu ay pwedeng hawakan ang Quran. Dahil sabi nila, yung ayah na binanggit natin kanina ay para ito sa mga anghel. Para ito sa mga anghel at hindi para sa tao. Ganun pa man pangkalahatan, ang pinakamainam ay kung hahawakan natin ang Quran ay dapat tayo po ay nakapagwudu. Mayroon lang sa ilan sa mga ulama, special sa Malikiya, na pinahintulutan nila na hawakan ang Quran, lalo na sa nangangailangan na hawakan ito, katulad ng nagtuturo ng Quran, katulad ng estudyante, katulad ng nagme-memorize ng Quran o nagtuturo ng Quran, dahil nga kailangan nila na may sa ulo ang Quran, kailangan may turo yung Quran. So pinahintulutan ng ilan sa mga ulama ng Malikiya na hawakan ng Quran sa ganitong kalagayan. At pinahintulutan din ng ilan sa mga ulama na mahawakan ng Quran, lalo na halimbawa ito ay ikakargo. Siyempre, kailangan mong mahawakan ito kasi ikakargo mo nga, ilalagay mo siya sa kargo, ilalagay mo sa drum, ilalagay mo sa karton. So hindi ka nakapagwudu. So dito pinahintulutan nila dahil kailangan gawin yon. Kailangan buhatin yung Quran at ilagay sa lagayan. Pero pangkalahatan, kung ang layunin mo lang sa paghawak sa Quran ay upang ito ay basahin at magkaroon ka ng gantimpala, ay hindi ito pinahintulutan ng karamihan sa ulama, at nabanggit na po natin ang dalil o katibayan kanina. Ngunit kung hahawakan mo man ito na may takip ang kamay mo o may guwantes ang kamay mo, ay walang problema. Yun po ang pinakamainam. At kung ito ay naka-download sa cellphone, ay walang issue kasi naka-download sa cellphone. Pero kung hahawakan mo ay yung tafsir, yung hindi po siya buong Quran ng laman, meron siyang meaning, tafsir, o may translation, hindi po siya matatawag na Quran. So walang problema na yun ay mahawakan. Wag lang po yung mga verse ng Quran yung hahawakan mo doon. So yan po yung pangkalahatan na kasagutan kaugnay po sa bagay na to. Tungkol naman po sa babaeng may dalaw, siyempre hindi talaga niya pwedeng hawakan yung Quran. Ang babae may dalaw ay hindi niya pwedeng hawakan yung Quran ng direkta. Pero kung cellphone, walang problemang mahawakan niya yung naka-download na Quran, at yung cellphone ay hawakan niya, ay wala pong problema sa may dalaw. Kapag naman junub, ibig sabihin may lumabas sa kanyang similya sa ng pagtatalik o sperm sa ng pagtatalik o sa ng wet dream, dito hindi niya pwedeng basahin ang Quran at hindi niya rin pwedeng hawakan ang Quran. Yan po yung pagkakaiba nung walang wudu lang at saka yung tao na katatapos na magkipagtalik sa asawa o nagkaroon siya ng wet dream, which is siya ay junub, kasi hindi talaga na pwedeng basahin ang Quran at hindi niya pwedeng hawakan ang Quran. Samantala yung taong wala lang siyang wudu, pwede niyang basahin ang Quran, hindi lang niya pwedeng hawakan ng direkta ang Quran ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.